Nagsimula ang kwento kay Haruto, isang batang wala pang 10 taong gulang. Kinailangan ng kanyang ama na umalis sa lungsod na kanilang tinitirhan. Kaya naman, nakatayo ang bata habang nagpapaalam sa babaeng mahal niya. Sa murang edad, nagawa niya ang bagay na kahit maraming matatandang lalaki ay hindi kayang gawin. Tumingin siya sa mga matang puno ng luha ng dalaga at sinabi, kailangan kong sumama sa aking ama ngayon, pero ipinapangako ko sa'yo, babalik ako at pakakasalan kita. Kahit mamatay pa ako o mapatay, babalik pa rin ako sa'yo. Labis ang dalamhati ng babae. Ayaw niyang mahiwalay sa kanya, pero hindi palaging nasusunod ang gusto natin sa buhay. At doon naghiwalay ang kanilang landas habang patuloy na lumipas ang mga taon. Isang araw, sakay si Haruto ng bus nang mapansin niyang may isang batang babae na nakatitig sa kanya. Bago pa niya lubusang maunawaan ang nangyayari, isang kakilakilabot na aksidente ang naganap. Lahat ng sakay ng bus ay namatay, maliban sa kanya. Pagmulat niya ng mata, sumasakit ng matindi ang kanyang ulo. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang nagbago ang kanyang katawan. Hindi pamilyar ang lugar, at lahat ng nakapaligid sa kanya ay kakaiba. Bigla siyang binahan ng magulong alaala. Hindi niya maintindihan ang nangyayari habang sumasakit ang kanyang ulo nang halos hindi na matiis. Di nagtagal, natuklasan niya ang katotohanan. Matapos ang kanyang kamatayan, napunta siya sa ibang mundo. Ngayon, nabubuhay siya sa bagong pangalan, Rio. May grupo ng mga manggagawa na pumasok sa silid na kinaroroonan niya, may dala silang bag na may laman. Binuksan nila ito at nagsimulang kumain. Gutom na gutom si Rio kaya lumapit siya, pero agad siyang pinagalitan ng isa sa mga lalaki. Lumayo ka, nakakasira ng gana ang baho mo. Durog ang loob, lumabas si Rio at kumain na lang ng ilang prutas na nakita niya sa lupa. Ngunit patuloy siyang hinahabol ng kanyang mga alaala, 2 katawan, 2 magkaibang buhay, nagsasalpukan sa iisang kaluluwa. May boses na paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Pinilit niyang buuin ang sarili at bamulong, patay na si Haruto sa dati niyang mundo. Ako na ngayon si Rio. Kailangan kong magpatuloy. Hindi ko makakalimutan ang layunin ko. Ipaghihiganti ko ang aking ina. Nasaksihan niya mismo ang pagpatay sa kanyang ina noong bata pa siya. Hindi niya yun kailanman makakalimutan at doon pa lang ay isinumpa na niyang maghihiganti siya. Habang malalim sa pag-iisip, bigla siyang nilapitan ng grupo ng mga babaeng malilinis ang suot. Hinahanap nila ang nawawala nilang kapatid at tinanong siya kung may nakita ba siya. Itinanggi ni Rio, sinabing wala siyang alam. Pero hindi sila naniwala at pinagsalitaan siya ng masasakit na salita. Pagkatapos, isang babaeng may puting buhok ang lumapit ng mahinahon at nagsabi, paumanhin sa sinabi ng kapatid ko. Nag-aalala lang sila dahil nawawala ang aming kapatid. Kailangan ko lang ng ilang impormasyon mula sa iyo. Humanga si Rio sa kanyang asal kaya mahinahon niyang sinabi ang lahat ng nalalaman niya. Ang babae, na nagngangalang Celia, ay gumamit ng mahika upang hanapin ang kanyang kapatid, ngunit wala siyang nakitang bakas nito. Sa halip, may iba siyang natuklasan, si Rio lamang ang may kaparehong uri ng mahiwagang enerhiya sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung paano ito nakuha ni Rio, pero hindi na siya nagtanong pa. Bilang pasasalamat, binigyan niya ito ng isang bag na puno ng pera bago sila tuluyang umalis. Binuksan ni Rio ang bag at napangiti nang makita ang laman. Agad niya itong isinabat sa kanyang leeg at nagmamadaling bumalik sa kubo para ipagpatuloy ang trabaho. Ngunit pagpasok pa lang niya, may isang lalaki ang sumugod at malakas siyang sinuntok sa dibdib, dahilan para tumilapon siya sa sahig. Sa kabutihang palad, sa bag na nakasabit sa kanyang dibdib tumama ang suntok, kaya nakaligtas siya. Naiinis na hindi siya napatay, lumapit muli ang salarin para tapusin siya. Nanigas si Rio sa takot. Hindi siya makagalaw o makapag-isip ng maayos. Biglang may isang misteryosong babae ang lumitaw sa kanyang harapan. Hinawakan nito ang kanyang mukha at sinabi, wala ng oras. Kailangan mong gisingin ang kapangyarihan mo ngayon kung hindi pareho tayong mamamatay. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Rio. At doon nangyari ang pagbabago. Muli siyang naging si Haruto. Bumuhos pabalik ang alaala ng kanyang unang buhay. Bumalik ang kanyang husay sa pakikipaglaban, mabilis, matalas, at nakamamatay. Hinawakan niya ang kriminal at sa isang galaw lang, dinurog ang bungo nito. Habang humihinga ng malalim, napansin niya ang gumagalaw na bag ng pera sa tabi niya. Binuksan niya ito at laking gulat niya nang makita ang nawawalang babae sa loob. Nanginginig ito sa takot at nagsabi, pakiusap, dalhin mo ako sa kastilyo. Gagantimpalaan ka ng aking ama kapag naibalik mo ako. Bago pa siya makasagot, nawalan ito ng malay dahil sa takot sa mga bangkay sa paligid. Binuhat ni Rio ang babae at naglakad upang hanapin ang grupo ng mga babae. Nakita siya ng mga ito mula sa malayo, ngunit paglapit niya, agad siyang sinampal ng isa. Sinungaling ka.
Sabi mo wala kang alam, tapos ngayon dala mo siya? Ikaw ang kumidnap sa kanya. Bitawan mo siya. Huwag mo na siyang hahawakan pa. Sinubukan magpaliwanag ni Rio, pero ayaw makinig ng babae. Galit na galit ito at kumbinsidong siya ang may kasalanan. Itinaas ng kanilang leader ang espada at itinuro ito kay Rio. Itinanggi mong kilala mo siya, tapos ngayon ibinabalik mo siya. Sasama ka sa amin sa kastilyo. Doon mo ipapaliwanag ang lahat. Doon namin malalaman kung inosente ka o hindi. Kung wala kang kasalanan, gagantimpalaan ka. Nagtanong si Rio, at kung tumanggi ako. Malamig na sagot nito, huwag mong isipin na pakiusap ito. Utos ito. Kaya dinala nila siya sa kastilyo. Samantala, dumating ang mga gwardya sa kanyang pinagtatrabahuhan at nahuli ang tunay na kriminal. Habang ihahanda na sana nila ito para sa interogasyon, may isang lalaking nakamaskara ang biglang lumitaw at nagsabi na bigo ang misyon. May inactivate siyang maliit na aparato at sa isang iglap, patay na ang kriminal. Pagkatapos, naglaho ang lalaking nakamaskara, tila may mas malaki pa itong binabalak. Sa kastilyo, dinala ni Vanessa ang prinsesang si Flora sa kanyang silid upang gamutin ang mga sugat nito. Samantala, si Rio ay ikinulong para imbestigahan. Itinali siya ng isang gwardya at sinabing, makinig ka. Umamin ka na kanidnap mo ang prinsesa o pipilitin kitang magsalita. Pero walang kasalanan si Rio. Wala akong kanidnap, matigas niyang sagot. Hindi siya pinaniwalaan ng gwardya. Walang awa siyang binugbog nito habang pinipilit siyang umamin. Sugatan at duguan, nanatiling tahimik si Rio. Hindi siya aamin sa kasalanang hindi niya ginawa. Sa oras na yon, nagising si Flora. Nasa tabi niya si Vanessa, naghihintay na magkamalay siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad ipinaliwanag ni Vanessa ang nangyari. Agad na napasigaw si Flora, bakit ninyo siya ikinulong? Siya ang nagligtas sa akin. Dalhin ninyo siya dito ngayon din. Kailangan natin siyang gantimpalaan. Nagmamadaling tumakbo si Vanessa papunta sa kulungan at laking gulat niya sa kalagayan ni Rio. Galit niyang sigaw sa gwardya, sinabi kong dahan-dahan lang. Bakit mo siya ginan yan? Depensa ng gwardya, isa siyang especially iya. Siya ang kumidnap sa prinsesa. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras at aamin din siya. Biglang sumigaw si Vanessa, palayain mo siya ngayon din. Siya ang nagligtas sa prinsesa. Nabigla ang gwardya pero agad sumunod. Si Rio naman ay nanatiling galit at tumangging makipag-usap kahit kanino, kahit kay Celia. Gumamit si Celia ng healing magic upang gamutin ang kanyang mga sugat at unti-unti itong nagsara. Kalaunan, nagising si Rio sa kama at nagulat nang maramdaman niyang wala na ang sakit. Nakatayo si Celia sa tabi niya at mahinahong nagsabi, huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Sa loob ng 2 araw, pararangalan ka mismo ng hari. Dagdag pa niya, humihingi talaga ako ng paumanhin sa nangyari kahapon. Nangangako akong hindi na iyon mauulit. Bahagyang ngumiti si Rio at sumagot, ayos lang. Pero dahil haharap ako sa hari, kailangan ko ang tulong mo. Turuan mo ako kung paano magsalita ng maayos sa harap niya. Ayokong magdulot ng problema. Pumayag si Celia at inabot ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo. Sa sandaling iyon, parang binaha si Rio ng matinding saya na para bang biglang lumiwanag ang buong mundo sa paligid niya. Hindi nagtagal, nagdaos ang hari ng isang engranding seremonya kung saan pinarangalan si Rio at opisyal na inanunsyo ang kanyang pagpasok sa Noble Academy. Napakaganda at mariingal ng kapaligiran. Pagkatapos ng seremonya, sinalubong siya ni Celia sa hagdan. Ipinakilala siya sa kanyang klase, ipinaliwanag ang lahat ng kailangan niyang malaman, at sinabi na siya ang magiging guro nila. Dahil huli na siyang nakapasok at malapit na ang exams, sinabi ni Celia, kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang sa akin. Bibigyan kita ng private lessons. Tuwang-tuwa si Rio sa sinabi niya at agad pumayag. Ngunit pagpasok niya sa silid-aralan, hindi siya maganda ang naging pagtanggap. Lahat ng kaklase niya ay mula sa mayayaman at mararangal na pamilya, kaya hindi nila matanggap kung bakit pinayagan ng hari ang isang hamak na tulad niya na mag-aral doon. Hindi pinansin ni Rio ang kanilang mga sinasabi at tahimik na umupo sa kanyang pwesto. Kalaunan, nagpunta siya kay Celia para mag-aral pa at naging maayos ang lahat. Patuloy siyang nag-aral kasama niya hanggang dumating ang panahon ng pagsusulit. Habang naghahanda si Rio, todo ang kanyang pagsisikap na ikinabahala ni Celia. Sinubukan niya itong pigilan at sinabing maghinay-hinay lang dahil bago pa siya at hindi naman lahat umiikot sa grado. Ngunit kalmado siyang sinagot ni Rio, gusto ko lang matuto. Iyon lang. Nagsimula ang exams at seryosong sinagot ng lahat. Pagkalipas ng 1 buwan, inilabas ang resulta. Nagsiksikan ng mga estudyante upang makita ang naging ranggo ni Rio. Laking gulat ng lahat nang malaman na siya ang nanguna. Isa sa mga estudyante ang nagalit at sumigaw, imposible yan. Siguradong nandaya siya o may tumulong sa kanya. Punong-puno ito ng yabang at walang basehang akusasyon.
Ngunit humakbang si Prinsesa Cristina at mariing sinabi, kung wala kang matibay na ebidensya ng pandaraya, kaiyahiya para sa isang maharlika ang ganyang asal. Napahiya ang lalaki at umatras. Pagkatapos ng resulta, dinala ni Celia si Rio sa kanyang silid upang magdiwang. Tuwang-tuwa siya sa bilis ng pagkatuto ni Rio at unti-unti niyang naramdaman ang malalim na koneksyon sa kanya, parang may pagkakahawig sila. Si Rio naman ay tinatrato siya na parang mas bata sa kanya at lalo pang tumibay ang kanilang samahan sa bawat araw. Lumipas ang 5 taon. Isang araw, napansin ng sword instructor ang galing ni Rio sa espada, kaya pinili siya kasama ang 2 pang estudyante upang kumatawan sa academy sa darating na tournament. Marami ang tumutol sa desisyon pero nanindigan ng guro. Si Rio ang lalaban at iyon ang pinal. Bago ang tournament, habang magkasama sina Rio at Celia, tinanong niya, ano ang plano mo pagkatapos ng graduation? Sandaling tumahimik si Rio bago sumagot, aalis ako sa bansang ito. Gusto kong puntahan ang lupang pinanggalingan ng aking ina, ang lugar na ikinwento niya sa akin noon. Halatang nalungkot si Celia, pero hindi niya ito ipinakita. Lumipas ang mga araw at nagsimula na ang tournament. 3 estudyante ang haharap sa 3 kabalyero upang ipakita ang kanilang natutunan. Unang laban ni Rio. Habang tinatawag ng referee ang kanyang pangalan, may isang estudyante ang nanlait, huwag mo kaming ipahiya. Matalo ka na lang agad at umalis sa entablado. Hindi siya pinansin ni Rio at pumasok sa arena. Tinawag ng referee ang kalaban. Charles, lumapit ka. Agad siyang nakilala ni Rio. Ito ang lalaking nagtanong sa kanya noong una siyang dumating sa kastilyo. Galit pa rin si Charles. Bumaba ang ranggo niya matapos ang huling engkwentro nila at naparusahan pa siya. Sinimulan ng laban. Agad umatake si Charles ng sunod-sunod, walang pahinga, halos hindi makahinga si Rio sa dami ng atake. Halos mapaniwala ang mga manunood na matatalo na siya. Ngunit biglang bumawi si Rio at sa isang iglap, nadisarmahan niya si Charles. Nabigla ang referee at agad idineklara si Rio bilang panalo. Nanginginig si Charles habang sumisigaw, nagpigil lang ako. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit sumigaw ang referee, tama na. Malinaw ang pagkatalo mo. Tanggapin mo yon. Napilitan si Charles na tanggapin ang pagkatalo at umalis. Tuwang-tuwa sina Celia at ang guro at humanga ang mga tao kay Rio, maliban kay Charles. Gabing iyon, mag-isa siyang umiinom habang nagbubulong, ang batang iyon, pinapaalala niya ang pinakamadilim kong araw. Tuwing nakikita ko siya, nakakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Ayokong makita muli ang mukha niya. Tinanong siya ng lalaking katabi niya, matagal mo na ba siyang kilala? Sumagot si Charles, naalala mo ba 5 taon na ang nakalipas noong kanidnap si Prinsesa Flora? Siya ang nagligtas sa kanya. At noong iniimbestigahan ko siya, ikinulong ko siya. Pinarusahan ako ng hari dahil doon. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Nagsimulang mabuo ang pagdududa niya kay Rio. Inisip niyang baka siya rin ang pumatay sa kriminal at posibleng may mas malaki pa itong balak laban sa royal family. Samantala, nakatayo si Celia sa ilalim ng puno, sabik na naghihintay kay Rio. Biglang may isang babae ang lumapit at nagtapat ng kanyang nararamdaman kay Rio. Hindi siya sumagot at kalaunan ay umalis ang babae. Ngunit nakita ni Celia ang lahat at labis siyang naapektuhan. Tila nahulog na ang loob niya kay Rio. Kalaunan, habang sinusuri ni Celia ang mga graduation forms ng mga estudyante, napansin niyang walang ipinasa si Rio. Lalong tumibay ang kanyang hinala. Napagtanto niyang wala itong balak manatili sa kaharian at napuno ng lungkot ang kanyang puso. Nagsimula ang bagong semester at si Celia na ang nagtuturo ng mahika. Lahat ng estudyante ay normal na gumagamit ng kanilang kapangyarihan. Si Rio naman ay nagkunwaring wala siyang alam. Ngunit sa totoo lang, ang nakatagong kapangyarihan niya ay higit pa sa kanilang lahat. At walang nakakaalam nito. Pagkatapos ng klase, habang nagsisilabasan ng lahat, lumapit si Rio kay Celia. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang estudyanteng lumapit at kinutya siya sa harap nito. May pangungutyang sabi ng lalaki, ikaw na walang kwentang hampas lupa, tigilan mo ang pagdikit sa mga babae bago pa ako mawalan ng pasensya. Akala mo hindi ko alam kung paano ka makipaglandian araw-araw. Nanatiling tahimik si Rio, ngunit agad sumagot si Celia, tama na. Wala siyang ginawang kahit ano sa mga inaakusahan mo. Nagalit ang lalaki sa pagtatanggol ni Celia kay Rio pero wala siyang nagawa kundi umalis. Kinabukasan, inatasan ng mga estudyante ng isang field mission, tuklasin ang kagubatan at marating ang pinakadulo nito. Isang nakatatandang estudyante na si Steele ang nagpaliwanag ng terrain at lahat ng dapat nilang malaman. Maayos ang lahat sa simula. Pagkatapos, may inilabas na isa pang mapa, sinasabing galing sa pamilyang Stewart na siya ring pamilya ng mayabang na estudyante. Ayon sa kanya, may shortcut daw ito na magdadala sa kanila sa dulo ng kagubatan ng mas mabilis.
Natural, naniwala ang lahat at sinundan si Steel bilang kanilang leader. Sa una, nakatagpo sila ng mahihinang halimaw at mabilis nila itong natalo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang dead end. Nalito ang lahat. May nagtanong, nasaan na ang daan, Steel? Mukhang naguluhan din ng lalaki, hindi niya maipaliwanag kung bakit nawala ang daan. Biglang may mas mapanganib na mga halimaw ang umatake mula sa likuran. Naipit ang buong grupo. Isang halimaw ang umatake gamit ang sibat at tinamaan ng paa ng lalaki, dahilan para bumagsak siya habang sumisigaw. Sa pagbagsak niya, nabangga niya si Prinsesa Flora at aksidenteng naitulak ito papunta sa gilid ng bangin. Sa sandaling iyon, itinapon ni Rio ang lahat ng dala niya at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang hilahin pabalik ang prinsesa, ngunit siya naman ang nahulog kapalit nito. Hindi siya nasaktan sa pagbagsak, ngunit hindi niya alam kung paano niya haharapin ang iba kapag bumalik siya o kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari. Samantala, nagsama-sama ang ibang estudyante at nagawang talunin ang halimaw. Agad ding nagamot ang sugat sa paa ng lalaki. Nang tanungin siya kung ano ang nangyari, sinabi ng ilan, hindi ba't ikaw ang nagtulak kay Prinsesa Flora at muntik na siyang mapatay? Itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang si Rio raw, ang hamak na katulong, ay natakot sa mga halimaw at aksidenteng naitulak siya, dahilan para mabangga niya si Flora. Dagdag pa niya, dahil sa konsensya, tumalon si Rio sa bangin para pagbayaran ang ginawa niya. Napakasuklim ng kasinungalingan, ngunit nakalulungkot, naniwala ang lahat maliban kay Flora. Alam niya ang katotohanan at determinado siyang hanapin si Rio. Samantala, may isang taong nagmamasid mula sa dilim, naghahanda ng bitag para subukin ang tunay na kapangyarihan ni Rio at makumpirma kung siya nga ang pumatay sa kriminal noon. Habang tahimik na naglalakad ang mga estudyante, nakatago si Rio sa malapit, pinakikinggan ang mga kasinungalingan ng lalaki. Doon niya napagdesisyonan na hindi na bumalik sa lungsod upang maiwasan ang mas maraming problema. Sa totoo lang, matagal na niyang iniisip na umalis. Biglang may lumitaw na napakalaking halimaw na hindi pa nila nakikita dati. Sinubukan nila itong atakihin gamit ang kanilang kapangyarihan pero walang epekto, masyado itong malakas. Tinamaan nito ang ilang estudyante, tumawa ng may panlalait, napagtanto ng lahat na hindi nila ito kayang talunin, kaya nagkanya-kanya silang takbo para makaligtas. Si Flora lang ang naiwan. Nakita niya ang mga sugatang estudyante at tumakbo siya para tulungan ang mga ito. Napansin siya ng halimaw at dahan-daang lumapit, tila handa na siyang patayin. Bigla siyang sumulpot at sa isang iglap, naputol niya ang braso ng halimaw. Sumigaw siya, umalis ka na dito, tumakbo ka. Inilabas niya ang kanyang spiritual energy at buong lakas na hinarap ang halimaw. Namangha si Flora, hindi siya makapaniwala sa lakas na ipinapakita ni Rio. Sa husay ng kanyang galaw, nilabanan niya ang halimaw. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng enerhiya sa kanyang espada at sa isang malinis na atake, napugot ang ulo ng halimaw. Siya mag-isa ang pumatay nito. Dumating ang ibang estudyante sa kinaroroonan ni Flora, ngunit napansin agad ni Rio ang kanilang paglapit. Ngunit ang lalaking nagmamasid sa dilim ay nakita ang lahat. Ngayon, alam na niya kung sino talaga si Rio at tila may masama siyang balak. Pagsapit ng gabi, matapos makabalik ang lahat sa kastilyo, may dalang mga gamit si Celia papunta sa hari. Bago siya kumatok sa pintuan, narinig niya ang pangalan ni Rio sa loob. Huminto siya at tahimik na nakinig. Narinig niyang sinasabi ng ama ng mayabang na estudyante, ang anak ko ang may kasalanan sa nangyari ngayon at humihingi ako ng paumanhin. Pero hindi ko siya pwedeng hayaang maparusahan. Kailangan si Rio ang sisihin. Napaisip ang hari, pagkatapos ay sumagot, kung sa isang batang walang dugong maharlika ibubunton ang sisi, ayos lang. Ang mahalaga ay hindi madungisan ng pangalan ng royal family o ng pamilyang Stewart. Ngumiti siya ng may bahid ng kasamaan, malinaw na alam na niya ang balak gawin. Samantala, matapos marinig ang lahat, agad tumakbo si Celia papunta sa aklatan, puno ng pag-aalala para kay Rio. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Rio, nakabalat kayo, para magpaalam bago tuluyang umalis. Agad siyang niyakap ni Celia at sinuri kung may sugat siya. Nang makasiguro siyang ayos siya, pinaupo niya ito at isa-isang ikinwento ni Rio ang lahat ng nangyari. Nang malaman niya ang katotohanan, nagalit si Celia, ngunit hindi niya alam kung ano ang magagawa niya. Sinabi ni Rio na hindi na siya maaaring manatili sa lungsod at kailangan na niyang tumakas sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya, pero dahil ikaw ang pinakamahalagang tao sa puso ko, napunta ako dito para magpaalam. Labis na naantig si Celia sa kanyang sinabi. Mahina niyang tugon, mag-ingat ka. Aantayin ko ang mga sulat mo para malaman kung ligtas ka. Huwag mo lang akong paghintayin ng matagal. Sumagot siya, sige. Pero ibang pangalan ang gagamitin ko sa pagpapadala ng sulat, Haruto, para walang maghinala.
Palem, Celia. Muling tumakbo si Celia papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Hihintayin kita, mahina niyang bulong. Pagkatapos, umalis na si Rio. Napuno ng luha ang mga mata ni Celia, halos hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Isa-isa niyang naalala ang lahat ng pinagsamahan nila at lalo siyang nalunod sa lungkot. Umalis si Rio sa kagubatan at nagtungo sa lugar ng kanyang pinagmulan, ang Nagumo City. Sa kanyang paglalakbay, napadaan siya sa Arslan City at pansamantalang huminto upang kumain at magpahinga. Habang tinitingnan ng mga wanted posters, nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala ang pangalan niya roon. Pumasok siya sa isang kainan, ngunit may pakiramdam siyang may nakatingin sa kanya. Umupo siya at kumain ng isang mangkok, pagkatapos ay tinanong ang may-ari, saan ninyo kinukuha ang mga sangkap at pampalasa ninyo? Itinuro ng may-ari ang isang tindahan sa malapit. Agad pumunta roon si Rio at binili ang lahat ng kailangan niya. Pagkatapos, nagpadala siya ng liham kay Celia upang ipaalam na ligtas siya at maayos ang kanyang paglalakbay. Pagkatapos noon, umalis na siya ng lungsod at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ngunit sa daan, may nakita siyang isang babaeng nakahandusay sa lupa. Habang lalapitan niya ito para tulungan, bigla siyang inatake gamit ang isang lasong karayom. Tumayo ang babae at sinabi, papatayin kita. Agad ibinaba ni Rio ang kanyang mga gamit at ginamit ang kapangyarihan niya upang pagalingin ang sarili. Hindi kita hahayaang patayin ako. Sumiklab ang isang matinding labanan. Napakalakas ng babae. Ginagamit niya ang enerhiya ng mga demi-beast at mahusay din sa paggamit ng mahika. Sa una, hindi alam ni Rio kung paano siya haharapin kaya pinag-aralan niya ang galaw nito. Napansin niya na nakatuon ang babae sa isang partikular na punyal. Kaya sinadya niyang mag-iwan ng butas sa kanyang depensa upang pinin ito. Nang sumugod ang babae, agad gumanti si Rio, malakas niyang tinamaan ito, pinabagsak sa lupa, at inagaw ang sandata. Talo ka na, sabi niya. Matapos mahuli ang babae, biglang nagbago ang kanyang mga mata. Napaiyak siya ng husto at sumigaw, tinatawag ang kanyang ina. Hindi maintindihan ni Rio ang nangyayari, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pakalmayan ito. Pagkatapos, nawala ng malay ang babae. Habang walang malay, nagbalik ang kanyang mga alaala, galing siya sa parehong mundo ni Haruto. Sumakay din siya sa parehong bus bago ito maaksidente. Matapos siyang mamatay, nagising din siya sa mundong ito, ngunit bilang isang alipin. Napilitan siyang maglingkod sa mayabang na anak ng pamilyang Stewart. Araw-araw siyang pinahihirapan ng lalaking iyon, binubugbog hanggang sa wala na siyang lakas lumaban. May suot siyang slave collar sa leeg na nagbibigay ng kuryente sa tuwing susuway siya. Nang makita ni Rio ang kwelyo, naintindihan niyang may nag-utos sa babae na patayin siya. Kaya nag-concentrate siya at hinanap ang isang spell na kayang sirain yon. Matapos ang matinding pagsisikap, nagtagumpay siya at tuluyang nasira ang kwelyo. Nagising ang babae at nakita si Rio sa harap niya, nakaunat ang kamay nito. Biglang bumalik ang takot sa kanya at sinubukan niyang abutin ang mga kutsilyo sa likuran ni Rio. Ngunit kalmado nitong sinabi, huwag mo nang subukan. Walang mangyayari. Alam kong napilitan ka lang sumunod sa utos niya at dahil doon mo ako tinangkang patayin. Huwag kang mag-alala. Malaya ka na. Hiniling ni Rio na ikwento niya ang nangyari. Nang maramdaman niyang hindi na siya masasaktan, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tuluyan siyang napahagulgol at ikinwento ang lahat. Inutusan siya ng anak ng Stewart na patayin si Rio sa sandaling umalis ito ng lungsod at siguraduhing walang ebidensya ang maiiwan. Kaya hindi kailanman lumabas ang pangalan ni Rio sa mga wanted. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Rio na lahat iyon ay gawa ng lalaking iyon. Sinabi niya sa kanya, sige, malaya ka na. Naputol ko na ang mga tanikala mo. Kung gusto mong bumalik sa kapwa mo Beastkin, sundan mo ang landas na iyon sa loob ng 2 araw at mararating mo sila. Doon ka na manatili. Huwag ka nang babalik kay Stewart. Isinukbit niya ang kanyang bag at naghanda ng umalis. Ngunit sa kanyang pagtataka, sumunod sa kanya ang dalaga. Lumingon siya at nagtanong, ano bang gusto mo? Sumagot ito, gusto kong sumama sa'yo. Ayokong maglakad mag-isa. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Nagalit si Rio. Paano mo inaasahan na mapapatawad kita? Tinangka mo akong patayin. Sa tingin mo ba kaya kung patawarin ng taong gustong kumitil ng buhay ko? Nanaginip ka yata. Nang inig sa takot ang dalaga, pero dahan-dahan itong kinuha mula sa bulsa ang sirang kwelyo. Iniabot niya yon kay Rio at sinabi, isama mo na lang ako kahit maging alipin mo ulit. Huwag mo lang akong iwan dito mag-isa. Nantig ang puso ni Rio sa kanyang sinabi. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Latina, sagot nito. Sige. Latina, simula ngayon, sasama ka na sa akin. Tara na, hindi maipaliwanag ang saya ni Latina. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at kalaunan ay huminto para kumain.
Iyon ang unang beses na nakatikim siya ng maayos na pagkain. Kumakain siya habang umiiyak sa tuwa, halos hindi makapaniwalang totoo ang lahat. Ngumiti si Rio. Dahan-dahan lang. Walang aagaw ng pagkain mo. Bakit ang bilis mong kumain? Hindi agad siya narinig ni Latina dahil abala siya sa pagkain. Pero nang maunawaan niya ang sinabi ni Rio, tumingala siya at sumagot, ngayon lang ako nakaranas na tratuhin ng mabuti. Sobrang saya ko lang. Natuwa si Rio sa narinig. Kung ganun, mula ngayon, kakain ka ng pinakamasasarap na pagkain araw-araw at wala nang mananakit sa'yo. Samantala, sa malayong lugar, binabasa ni Celia ang liham mula kay Haruto. Punong-puno ng saya ang kanyang puso. Labis niya itong namimiss at tahimik na ipinagdarasal ang kaligtasan nito. Kinagabihan, nagkampo sina Rio at Latina. Kumuha si Rio ng isang mangkok ng ramen at sinimulang ihanda ito na parang spaghetti. Nagulat siya nang agad itong makilala ni Latina at tawagin sa pangalan nito mula sa kanilang dating mundo. Nagulat si Rio. Paano mo nalaman ang pangalan niyan? Tanong niya. Kumakain na ako niyan dati, sagot niya. Hindi man niya sinabi kung saan, lalo lamang naghinala si Rio na may kapareho siyang pinagdaanan si Latina, pero hindi pa rin siya sigurado. Nang gabing iyon, habang natutulog si Latina, binagabag siya ng bangungot, mga alaala ng Japan at ng aksidenteng kumitil sa kanyang buhay. Doon tuluyang nakatiyak si Rio na galing din siya sa parehong mundo. Nakaramdam siya ng matinding awa at lalo siyang napalapit dito. Pagsapit ng umaga, muli silang naglakbay. Mas lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Nagsimulang ituring ni Latina si Rio bilang isang kuya, isang tagapagtanggol na laging mag-iingat sa kanya. Tunay siyang masaya sa piling nito. Sa kalaunan, narating nila ang isang masukal na kagubatan. Doon, napansin ni Rio ang isang kakaibang puno, isang punong hindi nakikita ni Latina. Dahil sa kutob na may kakaiba, lumapit siya rito at nagmungkahing magpahinga muna sila at ipagpatuloy ang paglalakbay kinabukasan. Pumasok si Latina sa tent upang matulog at sumunod si Rio ilang sandali pagkatapos. Ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay sa labas. Lumabas siya at nagulat nang makita ang isang lobo na nakatitig sa kanya. Biglang nagliwanag ang lobo at napalibutan siya ng 4 na beastkin. Nalito si Rio. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili at alamin ang pakay nila pero walang tigil ang kanilang pag-atake. Lumapit ang isa sa mga babae upang tanungin siya habang ang isa naman ay pumasok sa tent at nakita si Latina sa loob. Agad nilang inakala na kanidnap siya ni Rio. Sa galit, walang awang binugbog si Rio hanggang sa mawalan siya ng malay. Habang nilalamon siya ng kadiliman, muling nagpakita ang misteryosong babae sa kanyang panaginip. Kumusta ka na, Haruto? Matagal-tagal din, sabi nito. Pasensya na, hindi kita matutulungan sa sitwasyon mo ngayon. Pero kahit papaano, bibigyan kita ng magandang panaginip. At bigla na lang itong naglaho. Nagising si Rio at natagpuan ang sarili na nakagapos sa kama. Pumasok sa silid ang mga babaeng umatake sa kanya kasama ang pari ng nayon. Ngunit bago pa makapagsalita ang matanda, biglang pumasok si Latina, tumakbo papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Labis ang saya niya nang makita si Rio na ligtas. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito natulungan at agad na nagtanong kung sino ang gumawa nito sa kanya. Nang maunawaan ng mga babae ang kanilang malaking pagkakamali, taos-puso silang humingi ng tawad. Inalis nila ang mga tanikala ni Rio at iniutos ng nakatatanda na ihanda ang isang komportableng silid para sa kanya. Ngayong alam na nilang inosente siya, sinabi ng matandang pari, bukas, formal akong hihingi ng paumanhin. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Sumang-ayon si Rio kahit hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Kinabukasan, kinausap niya ang nakatatanda at tinanong ang tungkol sa misteryosong puno kung bakit siya lang ang nakakakita nito. Ipinaliwanag nito dahil iyon sa mga espiritu. Ang mga may kakayahang gumamit ng espiritu lamang ang nakakakita sa punong iyon. Gumagamit ka ba ng espiritu, Rio? Sumagot si Rio, parang ganun na nga. Pumasok sila sa isang sagradong silid sa loob ng nayon kung saan naghihintay ang dalawang nakatatanda. Mahinahon ang kanilang kilos at magalang nilang kinausap si Rio. Una, humingi sila ng paumanhin sa paraan ng pagdala sa kanya roon. Pagkatapos, sinabi nila, may gantimpala kang matatanggap dahil iniligtas mo ang isa sa aming mga kauri. Sumagot si Rio, ang gusto ko lang, alagaan ninyo si Latina. Simula nang magkakilala kami, lagi na siyang nakadikit sa akin. Pero mapanganib ang paglalakbay ko at baka hindi ko siya maprotektahan. Lumapit ang matandang pari. Iyon naman talaga ang balak namin. Pumili ka na lang ng ibang gantimpala, Rio. Sumagot siya, kung may maituturo sa akin tungkol sa sining ng mga espiritu, lubos akong magpapasalamat. Nagkasundo silang lahat. Ituring mo ng tapos. Pagkatapos, may isang babaeng pumasok sa silid. Lahat ay tumayo bilang paggalang.
Ang pangalan niya ay Doris, ang espiritu ng puno na iginagalang ng lahat. Lumapit siya kay Rio, ipinatong ang kanyang kamay sa ulo nito, at nagsabi, kakaiba. May natutulog na kaluluwang tao sa loob mo. Hindi naunawaan ni Rio. Ano ang ibig mong sabihin? May isa pang kaluluwa sa loob mo, paliwanag ni Doris. May taglay kang kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Sa loob mo ay may isang natutulog na kaluluwa na may anyong tao. Kapag nagising ito, magbibigay ito sa iyo ng malaking tulong at lalo pang magpapalakas sa iyong kakayahan. Nahihirapan mang intindihin ni Rio ang lahat, tumango na lang siya. Lumipas ang mga araw sa nayon at nagsimula na si Rio sa matinding pagsasanay upang palakasin ang kanyang espiritual na enerhiya. Marami siyang bagong kasanayan na natutunan sa gabay ng mga naninirahan sa kagubatan. Samantala, si Latina ay naninirahan na sa isang malinis na bahay kasama ang 3 demi-human na babae. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tunay siyang masaya. Samantala, may isang kriminal na papunta sa isang kuweba kasama ang isang batang lalaki. Sa bungad ng kuweba, sinabi ng lalaki, dito ka lang. May gagawin lang ako sa loob at babalik din agad ako. Ilang sandali matapos pumasok, lumabas siya na may hawak na itlog ng dragon. Nagtaka ang bata at nagtanong kung bakit niya iyon kinuha. Malamig na sagot ng lalaki, hindi mo na kailangang malaman. May eksperimento akong gagawin dito. Buhatin mo na lang at siguraduhing dala mo hanggang makarating tayo sa lungsod. Sumunod ang bata kahit halatang kinakabahan. Hindi ba tayo hahabulin ng mga dragon? Bakit natin kinuha ang itlog nila? Tumawa ng masama ang lalaki. Mag-relax ka lang. Walang makakahanap sa atin. Malayo na tayo. Ngunit nang lumingon siya, biglang nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Isang kawan ng mga dragon ang papalapit sa kanila, punong-puno ng galit. Sa parehong oras, opisyal nang kinilala sina Rio at Latina bilang bahagi ng nayon. Si Doris mismo ang nagbigay sa kanila ng marka ng pagiging kabilang. Isang malaking pagdiriwang ang ginanap para sa kanila, puno ng saya. Ganap nang nakihalubilo si Latina sa ibang mga babae at minahal ang kanyang bagong buhay. Nang makita ito, napagdesisyonan ni Rio na oras na para sabihin ang kanyang planong umalis. Samantala, huminto ang kriminal at ang kanyang kasama malapit sa kagubatan. Dito muna tayo magpapahinga ngayong gabi. Inumin mo ito. Mag-iikot lang ako, sabi niya habang inaabot ang isang tableta. Ininom iyon ng bata kahit nag-aalinlangan. Samantala, ginamit ng lalaki ang kanyang mahika upang lumipad at nagtungo sa pugad ng mga dragon. Mahinang bulong niya, oras na para isagawa ang plano. Samantala, dinala ni Rio si Latina sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang makausap ito ng sarilinan. Masayang naglalakad si Latina sa tabi niya. Bumalik na tayo sa selebrasyon, sabi niya. Bakit palayo tayo sa lahat? Kailangan kitang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay, sagot ni Rio. Pero may tanong muna ako. Nag-enjoy ka ba sa buhay mo dito sa nayon? Na-enjoy? Sobrang mahal ko ang buhay dito. Mabait ang lahat sa akin. May mga kaibigan ako. Tahimik at mainit ang pakiramdam dito. Ngumiti si Rio. Mabuti naman. Pero may kailangan akong sabihin. Aalis ako sa nayon para ipagpatuloy ang paglalakbay ko mag-isa. Ayokong masaktan ka kung may mangyaring masama. Natigilan si Latina at agad na puno ng lungkot ang kanyang mukha. Hindi kita papayag ang umalis. Gusto kong sumama sa'yo. Sinubukan ni Rio na ipaliwanag ang panganib ng kanyang paglalakbay, ngunit sa sobrang lungkot, umalis si Latina nang hindi na nagsalita pa. Sa lungsod, tumunog ang mga alarma habang papalapit ang mga dragon. Kumilos ang mga bantay upang harapin ang banta. Kasabay nito, sinamantala ng kriminal ang kawalan ng mga dragon at pumasok sa kanilang pugad upang magnakaw ng mas maraming itlog. Malinaw na may masama siyang balak. May ilang demi-human na nakapansin sa batang lalaki at sinubukang tanungin ito, ngunit nagpanik siya, pinakawalan ang lawin na kasama niya, at tumakas. Tinangka siyang pabagsakin ng isa sa mga babae ngunit pamaalya. Habang natutuwa siya sa kanyang pagtakas, biglang bumaba sa kanyang harapan ang isang napakalaking dragon. Wala na siyang kawala. Samantala, nakuha na ng kriminal ang lahat ng itlog at natupad ang kanyang plano. Pagkatapos, dinurog niya ang tableta na ibinigay niya sa bata at agad itong namatay. Nahulog ang itlog na dala nito at gumulong hanggang huminto sa harap ni Latina. Nang makita ng dragon ang basag na itlog, inakala nitong si Latina ang may kagagawan. Sa galit, agad itong umatake. Isang demi-human na babae ang sumugod upang ipagtanggol siya, ngunit walang makakatalo sa isang dragon. Isang malakas na atake ang tumama sa kanila at bumagsak sila, walang laban. Sa parehong oras, naramdaman ng nayon ang pagyanig dulot ng pag-atake. Nahinto ang selebrasyon at nagsiuwian ang lahat. Nakilala ni Rio ang isa sa mga nakatatanda sa daan. Ano ang nangyayari? Tanong niya.
Inaatake tayo ng mga halimaw, sagot ng matanda. Napapalibutan na ang kagubatan. Kailangan nating lumikas. Agad na naalala ni Rio si Latina. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya upang iligtas ito. Samantala, nagtatago ang demi-human na babae sa likod ng puno. Kailangan nating ilayo ang dragon sa lungsod para maprotektahan ang mga tao. Ngunit si Latina ay hindi natinag sa panganib. Desidido siyang ilihis ang atensyon ng dragon. At ginawa nga niya iyon. Sinundan siya ng halimaw, winawasak ang mga puno sa daan, walang humpay ang galit nito. Sa sandaling muntik na siyang patayin, dumating si Rio. Mabilis niyang sinalag ang dragon at hinayla si Latina palayo. Manatili ka rito, sabi niya. Pagkatapos, humarap siya sa halimaw gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sumunod ay isang matinding labanan. Sunod-sunod ang mga suntok at galaw sa bawat direksyon. Ang babaeng nanunood mula sa malayo ay namangha sa lakas ni Rio. Maging ang dragon ay nagulat. Binuka nito ang bibig upang magpakawala ng mapaminsalang hininga, ngunit mas mabilis si Rio. Isinara niya ito at sinundan ng isang malakas na atake na nagpatambas sa dragon, wala ng buhay. Nang makita ng iba pang mga dragon ang pagbagsak ng kanilang pinuno, nagpanik sila at nagsitakas. Tumakbo si Latina kay Rio at mahigpit siyang niyakap. Dumating ang ibang mga babae na mangha sa lakas na ipinakita ni Rio. At doon nagtapos ang mahabang araw na iyon. Kinabukasan, unti-unti nang tinanggap ni Latina ang nangyari. Sinabi niya kay Rio na napagdesisyonan niyang manatili sa nayon, ngunit hihintayin niya ang pagbabalik nito. Ipinaalala niya kay Rio ang lahat ng ginawa nito para sa kanya at sa wakas ay nagpasya siyang ibunyag ang kanyang lihim. Alam kong parang baliw itong pakinggan, panimula niya, pero pakiusap, paniwalaan mo ako. Totoo ito, hindi ako ipinanganak sa mundong ito. Ipinanganak ako sa ibang mundo na tinatawag na Earth. Nakatira ako noon sa isang lugar na tinatawag na Japan, pero dahil sa isang malagim na aksidente, napunta ako rito. Nagpatuloy siya, siguro nagtataka ka kung bakit napakalapit ng loob ko sa'yo. Dahil mabait ka, pinapaalala mo sa akin ang isang taong kilala ko noon, isang taong napakahalaga sa akin sa dati kong mundo. Naniniwala ako sa'yo, mahinahong sagot ni Rio. Lahat ng sinabi mo, pinaniniwalaan ko. Huwag kang mag-alala. Dagdag pa niya, galing din ako sa Japan. Nalaman ko ang lahat tungkol sa'yo habang natutulog ka. Pero dahil mukhang hindi ka pa sigurado noon, hindi ko muna sinabi. Totoo, tayong dalawa lang ang galing sa Earth dito. Pero huwag kang mag-alala, hinding-hindi kita iiwan. Mula ngayon, parang nakababatang kapatid na kita, Latina. Sobrang saya ni Latina nang marinig ang mga salitang iyon. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na si Haruto sa paghahanda para sa kanyang pag-alis. Habang nagpapaalam siya sa lahat, sunod-sunod ang pagbibigay sa kanya ng mga regalo hanggang sa hindi na niya alam kung saan ilalagay ang mga ito. Halos mapuno ang paligid niya. Isang matandang lalaki ang nagbigay sa kanya ng isang espesyal na pulse heiress. Mas mapapadali nito ang lahat para sa'yo, sabi nito. Totoo nga, dahil kaya nitong iimbak ang lahat ng kanyang gamit, kaya labis na natuwa si Haruto. Nang handa na ang lahat, naglakbay siya patungo sa lupang pinagmulan ng kanyang ama at ina. Dito nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang kwento. Sa wakas, nakarating si Haruto sa kanyang destinasyon. Napansin niya na karamihan sa mga tao sa nayon ay may itim na buhok, tulad niya. Ngunit hindi niya alam kung sino ang lalapitan o kung paano magsisimula. Kaya humingi siya ng tulong sa isang dalaga upang dalhin siya sa pinuno ng nayon. Ang pangalan nito ay Ruri, at dinala siya nito sa isang matandang babae na nagngangalang Sai. Pagpasok pa lang niya, agad siyang tinanong, ano ang pakay mo, bata? Mukhang hindi ka taga rito. Ikinwento ni Haruto ang kanyang pinanggalingan at sinabi na pumunta siya upang alamin ang pinagmulan ng kanyang pamilya. Maaga pong namatay ang aking mga magulang at pumunta ako rito upang malaman ang kanilang nakaraan, dagdag niya. Tinanong ng matanda ang kanilang mga pangalan. Nang sabihin niya ang mga ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Agad niyang pinapalabas si Ruri at ang kasama nito. Pagkaalis ng mga ito, tumingin siya kay Haruto at sinabi, gusto kong ikwento mo sa akin ang buo ang iyong buhay, para may bahagi ko rin sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Nagsimula si Haruto, lumaki ako kasama ang aking ina sa isang malayong lugar sa loob ng kagubatan. Hindi ko po nakilala ang aking ama dahil namatay siya bago pa ako ipanganak. Pagkatapos, pinatay ang aking ina noong bata pa ako. Bago siya namatay, nangako siya na dadalhin ako sa isang lugar na tinatawag na Nagumaw upang malaman ko ang aming pinagmulan at makapagtayo ng maayos na libingan para sa kanila. Naantig ang matanda sa kanyang kwento at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Kilala ko sila. Malapit sila sa akin. Nagulat si Haruto. Kilala ninyo sila? Paano? Sumagot si Sai, dahil ang iyong ama ay anak ko. At ikaw ang aking apo, Haruto. Huwag kang mag-alala.
Gumawa kami ng 2 libingan para sa kanila noong umalis sila sa nayon. Dinala niya si Haruto sa mga libingan. Habang nakatayo siya roon, bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Matagal na panahon na ang nakalipas, nakagawa ng mabigat na kasalanan ang iyong mga magulang. Maraming tao ang naghanap sa kanila, kaya napilitan silang tumakas mula sa nayon. Para matulungan silang maglaho, gumawa kami ng peking mga libingan upang paniwalaan ng lahat na patay na sila at tigilan na ang paghahanap. Hindi lubos na naintindihan ni Haruto ang lahat, kaya nagtanong siya kung bakit, ngunit sinabi lamang ng matanda, hindi ako ang dapat magsabi sa iyo ng natitirang bahagi ng kwento. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang tahanan, iniwan si Haruto sa tabi ng mga libingan upang magdasal para sa kanyang mga magulang. Umupo si Haruto, punong-puno ng lungkot at malalim na iniisip ang lahat habang nakatitig sa mga lapida. Kinagabihan, bumalik siya sa bahay, nagpalit ng damit at natulog. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanda ng pagkain habang nakikipagbiruan sa mga tao sa paligid niya. Magaan at masaya ang kapaligiran. Kalaunan, nakilala ni Haruto ang isang binatang nagngangalang Shin at agad silang nagkasundo. Nagpasya silang manggaso ng magkasama. Ipinakita ni Haruto ang kanyang husay, nahuhuli ang halos lahat ng kanyang target. Samantalang si Shin ay hirap na hirap makakuha kahit kaunti. Kinagabihan, napansin ni Haruto na marumi na ang kanyang damit kaya gumawa siya ng paliguan gamit ang kanyang kapangyarihan. Pumasok siya upang maglinis at paglabas niya, nakita siya ni Naruri at Alma. Namangha sila sa sobrang linis niya. Paano ka naging ganyan kalinis? Ano ang ginawa mo doon? Ipinaliwanag ni Haruto sa kanila ang konsepto ng paliligo. Halos hindi sila makapaniwala at agad na tumakbo papasok, punong-puno ng tuwa. Kinabukasan, nakikipag-usap si Haruto sa kanyang lola na si Sai nang bigla silang makarinig ng sigawan mula sa paliguan. Agad silang tumakbo roon at nakita ang isang lalaking nagngangalang John na nakikipagtalo kay Shin. Sumigaw si John, bakit ka nakatambay dito sa may paliguan? Binabastos mo ba ang kapatid ko? Umalis ka sa nayon, maruming hayop ka. Bastos at mapang-abuso si John, lalo na sa mga babae. Hindi na napigilan ni Shin ang sarili at sinubukan niya itong suntukin pero hindi siya uubra. Madaling nahawakan ni John ang kanyang braso at sinimulang sakalin. Sakto namang dumating si Sai at pumagitna. Tama na, John. Kung hindi ka anak ng pinuno ng karatig nayon, matagal na kitang ipinakulong hanggang mamatay ka. Mapanuyang sumagot si John, ano ba to? Nasira ang kariton ko kaya napadaan ako rito para magpalipas ng gabi. Ganito ba kayo tumrato ng bisita? Natahimik si Sai at hindi makasagot. Umalis si John at habang dumadaan kay Haruto, sinubukan niya itong patirin. Ngunit hindi natamba si Haruto. Sa halip, si John ang nadapa at napahiya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tagasingil ng buwis sa nayon at nagpas siyang magpalipas din ng gabi roon. Habang nagsasanay si Haruto, pinapanood siya ni Naruri at Alma at namamangha sa kanyang lakas at pangangatawan. Tinanong nila siya, bakit ka araw-araw ganito magsanay? Ano ang dahilan mo? Naalala ni Haruto ang kanyang nakaraan at ang babaeng minahal niya. Ang pangakong binitawan niya noon. Kahit mamatay ako, poprotektahan kita. Sinabi niya, mahabang kwento ito, pero sasabihin ko. Noong bata pa ako, may isang babaeng minahal ko ng sobra. Nangako ako na patuloy akong magsasanay para maprotektahan siya. Ngayon, matanda na siya, at hindi ko na alam kung nasaan siya o kung buhay pa ba siya. Pero hindi ako tumigil sa pagsasanay dahil naniniwala akong buhay pa rin ang pangako namin. Kahit gaano pa kami kalayo sa isa't isa, magkikita kami ulit. Naantig ang damdamin ng mga babae at napuno sila ng paghanga. Kinagabihan, natakot si Alma kay John kaya natulog siya sa silid ni Ruri. Nang malaman nito ni Haruto, binigyan niya sila ng isang mahiwagang bato. Ilagay ninyo ito sa kwarto ninyo. Kapag may nangyari, mapoprotektahan ko kayo. Tinanggap nila ang bato at ginawa ang sinabi niya. Nang gabing iyon, balak pumasok ni John at ang kanyang mga tauhan sa silid ng mga babae. Hinintay nilang makatulog ang lahat. Dahan-daang lumapit si John sa silid. Nagising si Ruri at nakita siyang nakatayo sa tabi niya, tinatakpan ang kanyang bibig. Huwag kang gagawa ng ingay, bulong niya. Nagising din si Alma, at nagbanta si John, kapag may narinig akong salita mula sa inyo, dudurugin ko ang mukha niya, at ikaw ang susunod. Ngunit hindi siya nakalusot. Habang nandoon si Haruto, agad siyang sumugod at pinabagsak ang lahat ng tauhan ni John. Sa sandaling makita niya ang nangyayari, sumagi sa isip niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Sumigaw siya, ano ang ginagawa ninyo? Sinubukang lumaban ni John, pero mabilis na pumwesto si Haruto sa likod niya, sinakal siya sa leeg at galit na sinabi ko, ano ang ginagawa ninyo? Walang laban si John. Sunod-sunod ang suntok ni Haruto, walang tigil at mabagsik.
Maging ang mga babae ay natulala sa tindi ng kanyang lakas. Nang malapit nang mapatay si John, dumating ang tagasingil ng buwis at hinawakan ng braso ni Haruto. Kapag sinuntok mo pa siya, mamamatay siya, sabi niya. Nakita ko ang lahat. Parurusahan siya sa kanyang ginawa. Ikaw, Haruto, magpahinga ka na. Sumunod si Haruto at umalis. Tumayo siya sa tabi ng isang puno, nag-aalab sa galit. Mahina niyang sinabi sa sarili, muli ko na namang nakalimutan ang layunin ko. Hindi ko pwedeng hayaan na mabuhay pa ang taong pumatay sa aking ina. Kailangan kong maghayganti, kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos, bumalik si Rio sa bahay at sinalubong siya ng pasasalamat ng lahat dahil sa pagliligtas niya sa dalawang babae noong nakaraang gabi. Maging ang pinuno ng buwis ay nagpasalamat at namangha sa kanyang ginawa. Kinabukasan, naghanda na ang pinuno ng buwis sa pag-alis. Dinala niya ang mga paninda at ipinahuli sina John at ang kanyang mga kasama upang dalhin sa kanyang ama para litisin. Habang nakikipag-usap siya sa matandang babae, iniabot nito ang isang liham. Pakiabot ito sa iyong ama pagdating mo, sabi niya. Maiintindihan, sagot ng binata at naghanda na sa paglalakbay. Sabay-sabay silang umalis kasama ang pinuno ng buwis upang dalhin ang kanilang mga paninda at ibenta sa pamilihan. Pagdating doon, dinala sina John para sa paglilitis habang iniabot ng binata ang liham sa kanyang ama. Ang pangalan ng kanyang ama ay Hayate. Binasa ni Hayate ang liham at agad nagbago ang kanyang mukha sa matinding pagkagulat. Agad niyang inutusan ng kanyang anak na hanapin at dalhin si Rio. Natagpuan si Rio at dinala sa palasyo. Pagpasok niya at pag-upo sa harap nila, tumitig si Hayate sa kanya at sinabi, hindi ako makapaniwala, kamukhang kamukha mo siya, Rio. Nagtaka si Rio. Sino? Ano ang ibig mong sabihin? Nagsimulang magkwento si Hayate. Ang iyong ina ay kabilang sa maharlikang pamilya. Ako ang kanyang tagapagsilbi at tagapagtanggol. Isang araw, habang nagsasanay ako ng mga sundalo, may isang misteryosong binata ang dumating. Napakalakas niya at natalo ang lahat ng kalaban sa labanan. Dahil sa kanya, marami kaming tagumpay. Hinamon ko siya sa isang duelo para masukat ang kanyang lakas pero madali niya akong tinalo. Mula noon, ginawa ko siyang tagapagtanggol ng prinsesa, ang iyong ina. Habang tumatagal, lalo silang naging malapit at kalaunan ay nahulog ang prinsesa sa kanya. Ngunit sa isang pagpupulong ng Maharlika, nakita siya ng anak ng emperador at nabighani sa kanyang kagandahan. Kinagabihan, nagpadala ito ng tauhan para kidnapin siya. Pero hinarap sila ng iyong ama at pinatay ang tauhan. Nang malaman ito ng anak ng emperador, nagalit siya. Hiniling niyang pakasalan ng prinsesa bilang kasunduang pampulitika at nagbanta ng digmaan kapag hindi ito nasunod. Walang ibang pagpipilian kaya tinulungan ng hari ang iyong mga magulang na tumakas upang makaligtas sa panganib. Umalis sila na puno ng lungkot. Habang nakikinig si Rio, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit at dalamhati. Nagpatuloy si Hayate, ngayon, gusto kitang ipakilala sa hari at reyna. Nasabi ko na sa kanila ang tungkol sa iyo at ang pinakagusto nila ngayon ay makita ka. Sasama ka ba sa akin, Rio? Walang pag-aalinlangan, pumayag si Rio at sumama sa kanya. Pagdating nila sa palasyo, nadatnan niya ang hari at reyna na nakaupo, punong-puno ng emosyon nang makita ang kanilang apo. Halos hindi sila makapaniwala. Napuno ng saya ang kanilang mga puso at magalang silang binati ni Rio habang nagsimula silang mag-usap. Hiniling ng lolo kay Rio na ikwento ang buong buhay niya mula sa simula upang maintindihan nila ang lahat ng pinagdaanan niya. Nagsimula si Rio, noong bata pa ako, masaya kaming namumuhay ng aking ina. Kahit mahirap kami, puno ng liwanag at saya ang bawat araw. Pero isang araw, dumating sa bahay namin ang matandang kaibigan ng aking ama na si Lucius. Sinipa niya ako at uminom ng gamot mula sa bote. Pumasok ang aking ina at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sinubukan niya itong pigilan pero inatake siya ni Lucius at pinatay sa harap mismo ng aking mga mata. Natulala ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ko rin maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Pero ipinapangako ko kapag nakita ko siya ulit, hindi ko siya patatawarin. Ipaghihiganti ko ang aking ina kahit ano pa ang mangyari. Nasaktan ng hari at reyna sa narinig. Tinanong nila siya, talaga bang tatahakin mo ang landas ng paghihiganti? Hindi mo ba naisip na bitawan ito? Matatag na sagot ni Rio, alam kong madilim at puno ng sakit ang landas na ito, pero ito lang ang nakikita kong daan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang taong pumatay sa aking ina. Hinangaan ng lolo ang kanyang determinasyon. Kahanga-hanga. Pero para masubukan ng tunay mong lakas, gusto kitang makipaglaban kay Hayate sa isang laban na isa laban sa isa. Wala pang nakatalo sa kanya kundi ang iyong ama. Ngayon, gusto kong makita kung karapat-dapat ka nga sa paghihiganti. Sumagot si Rio, tinatanggap ko. Pumunta sila sa lugar ng pagsasanay.
Hinubad ni Hayate ang kanyang manggas at sumugod kay Rio ng buong lakas, iniisip na isa lang itong mahina na binata. Ngunit hindi niya inaasahan ang mangyayari. Nagulat ang lahat ng nanunood. Paano nangyari na ang maalamat na si Hayate ay hindi makasabay kay Rio? Umatras si Hayate at naghanda gamitin ang kanyang pinakamalakas na teknik upang tapusin ang laban. Akala niya sapat na iyon, ngunit ginamit ni Rio ang kanyang pinakamalakas na galaw, ang teknik ng espiritu ng tubig, at pinabagsak siya ng may napakalakas na puwersa. Nabigla ang hari at reyna. Magaling, Rio, sabi nila. Hindi na kami nag-aalala. Kapag natapos mo na ang iyong paglalakbay, bumalik ka sa amin. Lagi ka naming hihintayin ng bukas ang aming mga bisig. Sumagot si Rio, sige, babalik ako. Pagkatapos nito, bumalik si Rio sa nayon. Nauna nang dumating ang lahat, ngunit nakita siya ni Rory na nakatayo sa harap ng mga libingan ng kanyang mga magulang. Tahimik niyang pinagtibay ang kanyang panata. Ngayon alam ko na ang buong katotohanan. Ipaghihiganti ko kayo, huwag kayong mag-alala. Palem. Pagkatapos, umuwi siya at ikinwento kay Rory ang lahat ng nangyari. Labis ang saya ni Rory nang malaman na magpinsan sila at hindi mapigilan ang kanyang tuwa. Kalaunan, sinabi ni Rio sa kanyang lola na hindi siya mananatili roon magpakailanman. Mananatili lamang siya hanggang sa susunod na anihan at pagkatapos ay ipagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay upang tuklasin ang mundo. Hindi tumutol ang matanda. Sige, gawin mo ang sa tingin mong tama. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging mahalagang bahagi si Rio ng nayon. Tinutulungan niya ang lahat at minahal siya ng mga tao. Tahimik at mainit ang pamumuhay doon. Isang araw, habang tinuturuan niya si Alma, nalaman nito na aalis si Rio sa loob ng 2 buwan. Labis siyang nasaktan at hindi napigilan ang pagluha. Sige, naiintindihan ko, mahina niyang sabi. Umuwi siyang umiiyak, hindi alam ang gagawin. Nakita siya ng kanyang kapatid. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Sino ang may kasalanan? Sumagot siya, wala. Nalaman ko lang na aalis si Rio sa loob ng 2 buwan. Wala siyang ginawang mali. Ako ang may problema. Agad na naintindihan ni Shin. Nahulog na ang loob ng kanyang kapatid kay Rio. Kaya pumunta siya sa bahay ng matanda at kumatok. Lumabas si Rio at nagtanong kung bakit siya naroon sa ganoong oras. Biglang lumuhad si Shin, yumuko, at nakiusap. Pakiusap, manatili ka sa nayon. Alam kong makasarili ito, pero nagmamakaawa ako, huwag kang umalis. Nakita yun ng kanyang kapatid at lalo siyang nasaktan. Agad siyang lumapit at humingi ng paumanhin. Tumingin si Shin sa kanya, hindi alam ang gagawin, mabigat ang kanyang damdamin. Doon nagsimulang maunawaan ni Rio ang sitwasyon at ang mga nangyayari sa paligid niya. Lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa dumating ang pinakahihintay na araw ng anihan. Naghahanda na si Rio sa kanyang pag-alis habang nagdiriwang ang lahat. Masaya silang kumakain ng mga pagkaing inihanda niya at puno ng kasiyahan ang paligid. Habang nakatayo si Rio sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Alma at niyaya siyang sumama sa kanya. Pumayag si Rio at sinundan siya. Huminto si Alma sa harap niya, halatang nahihiya, mahina ang boses habang nagsasalita. Inamin niya ang kanyang nararamdaman. Pakiusap, isama mo ako sa paglalakbay mo. Mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ngunit matapos makinig, marahang humingi ng paumanhin si Rio. Pasensya na, pero hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo. Sinubukan ni Alma na kumbinsihin si Rio sa lahat ng paraan na kaya niya. Ngunit matagal nang nakuha ng ibang babae ang puso ni Rio mula pa noong dumating siya sa nayon. Mula sa malayo, pinapanood ni Shin ang lahat. Nakita niya kung paano naduraj ang puso ng kanyang kapatid at wala siyang magawa para pigilan ito. Kinabukasan, nagsimula ng mag-impake si Rio at naghanda sa kanyang pag-alis. Isa-isa niyang pinuntahan ng lahat upang magpaalam at lungkot ang bumalat sa nayon. Ngunit hindi dumating si Alma para magpaalam at lalo itong nagpalungkot kay Rio dahil alam niyang nasaktan niya ito. Habang paalis na siya ng nayon, nakita niya si Alma na naghihintay sa kanya. Ngumiti ito, ngunit halatang may lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong hindi mo pa ako mahal ngayon, sabi niya, pero maniwala ka, hindi ako susuko. Susubukan ko hanggang sa huli. Hindi ako mapapagod. Kaya gawin mo ang makakaya mo para makasabay sa akin, Rio. Hanggang sa muli. Ngumiti si Rio, masaya na makita siyang bumalik sa dati nitong matatag na sarili. Hanggang sa muli, sagot niya. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa lungsod ng mga demi-human kung saan muling nagkita sila ni Latina. Labis ang saya ni Latina nang makita siyang muli. Binati ni Rio ang lahat at sinabi na napadaan lang siya at naisip ang bumisita. Binanggit din niya na balak niyang magpatayo ng maliit na bahay doon para may matuluyan siya tuwing babalik. Agad itong sinuportahan ng lahat at nag-alok pa ng tulong.
Pagbalik niya sa kanyang tinutuluyan, nagpahinga si Rio at nakatulog sandali. Ngunit nang magising siya, nagulat siya nang makita ang isang babae na natutulog sa tabi niya. Napabangon siya at napasigaw. Agad na tumakbo papasok ang mga babae nang marinig ang kanyang sigaw at nasaksihan ang eksena. Sa gulat, sinabi ni Rio, wala akong alam dito. Huwag kayong mag-isip ng kung ano. Naguluhan ng lahat at hindi maintindihan ang nangyayari. Sa sandaling iyon, nagpakilala ang babae. Siya ang espiritong minsang nakakontrata ni Rio ang tumulong sa kanya noong bata pa siya. Ngunit ngayon, nawalan siya ng alaala at wala siyang maalala tungkol sa kanyang sarili. Dahil dito, binigyan siya ni Rio ng pangalan. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo kay Doris para malaman kung sino ka talaga. Pinangalanan niya itong Liitia. Pumunta sila sa mga nakatatanda sa nayon at nakilala siya ng lahat. Maayos ang naging takbo ng lahat. Pagkatapos, dumating si Doris at sinimulang suriin ang kanyang enerhiya habang kinakausap siya. Marami siyang tanong, ngunit hindi makasagot si Liitia dahil wala siyang maalala. Tinanong siya ni Doris kung anong mga elemento ang kaya niyang gamitin. May kumpiyansang sagot ni Liitia, lahat. Nagulat si Doris, lahat. Nagbibiro ka ba? Ngunit iginiit ni Liitia, oo. Lahat. Hindi makapaniwala si Doris, kaya hiniling niyang subukan ito. Lumabas sila at nagsimula ang laban. Sa simula, sinubukan ni Rio ang malapitan na labanan at mahusay itong sinabayan ni Liitia, maingat ang bawat galaw na tila ayaw siyang masaktan. Pagkatapos, ginamit ni Liitia ang iba't ibang elemento. Hindi siya nagbibiro, kaya niyang gamitin ang lahat at napakalakas ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Kaya pa niyang mawala sa paningin sa isang iglap. Talagang kamangha-mangha ang kanyang kakayahan. Napilitan si Doris na pumagitna at itigil ang laban bago pa nila tuluyang masira ang kagubatan. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang higit pang detalye tungkol sa mga espiritu at sa kanilang kalikasan. Nanatili sila roon ng ilang panahon, patuloy na natututo tungkol sa kakayahan ng isa't isa. Lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa matapos ang pananatili ni Rio at nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Binigyan siya ng mga taga-nayon ng iba't ibang regalo, kabilang ang isang hairpin na kayang magpalit ng kulay ng kanyang buhok at isang mahiwagang compass na kayang ibalik siya agad sa kagubatan. Nagpaalam siya kay Latina at sa lahat at muling naglakbay. Ang plano niya ay dumaan sa kahariang pinag-aralan niya noong bata pa siya upang kumustahin si Celia, lalo na't 2 taon na siyang hindi nakakapagpadala ng liham dito. Samantala, si Celia ay nasa hardin, hawak ang huling liham ni Rio, puno ng lungkot dahil sa matagal nitong pananahimik. Dumating si Charles, isang mayabang na binata, at lumapit sa kanya na may dalang mga salitang nakakairita. Malinaw na siya ang napili para pakasalan ni Celia, ngunit hindi siya komportable sa presensya nito. Samantala, nakarating na si Rio sa lungsod, nakadisguise kasama si Liitia upang hindi sila makilala. Tahimik silang pumasok sa palasyo at nagtungo sa silid ni Celia. Matagumpay nilang narating ito, ngunit nang buksan nila ang kanyang mesa, wala silang nakita. Walang laman. Nagulat si Rio. Agad niyang inutusan si Liitia na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa isang katulong upang tanungin ito. Nasaan si Celia? Bakit wala siya rito? Sumagot ang lalaki, nasa mansyon na siya ng duke. Nagulat si Rio. Bakit? Sumagot ang lalaki, normal lang iyon. Malapit na ang kanyang kasal. Ikakasal siya kay Charles Arbor. Parang tumigil ang oras para kay Rio. Pinili ba niya ang kasal na iyon? Agad niyang tanong. Hindi, sagot ng lalaki. Isa itong kasalang pampulitika. 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng digmaan sa kaharian. Tumakas ang hari at ang kanyang anak na si Flora. Pagkatapos noon, inagaw ng pamilya Arbor ang kapangyarihan. Para patatagin ang kanilang impluensya, pinili si Celia bilang mapapangasawa ni Charles. Hindi napigilan ni Rio ang kanyang sarili. Nagpasya siyang puntahan si Celia at alamin ang buong katotohanan. Hiniling niya kay Liitia na hanapin ito at nalaman nilang nasa mansyon ng duke si Celia, mahigpit na binabantayan sa lahat ng panig. Sa tingin mo ba uurong si Rio? Siyempre hindi. Tahimik siyang kumilos sa dilim, walang nakapansin, hanggang sa tuluyan niyang marating si Celia. Sa mga sandaling iyon, lubog si Celia sa matinding kalungkutan at iniisip na sunugin ang mga liham ni Rio. At doon mismo, dumating si Rio. Binuksan niya ang pinto at bumalik sa natural ang kulay ng kanyang buhok. Agad siyang nakilala ni Celia. Hindi siya makapaniwala at walang pag-aalinlangang niyakap siya. Nag-usap sila sandali, pagkatapos ay nagmadaling naghanda si Celia ng tsaa. Tinanong siya ni Rio, narinig ko na ikakasal ka na bukas. Ayokong manggialam o maliitin ang lalaking pakakasalan mo, pero hindi ka karapat-dapat kay Charles, hindi ba? Alam mo iyon, Celia. Halos pigilan ng luha, sumagot si Celia, oo, ikakasal ako bukas.
Alam kong hindi maganda ang alaala mo sa kanya, pero matanda na ako ngayon at nasa edad na para mag-asawa. Kailangan ko itong gawin. Nagtanong si Rio, sigurado ka ba? Gusto mo ba talagang makasama ang lalaking iyon? Nag-atubili si Celia at tuluyang napaluha. At kung tumanggi ako, tatanggapin mo ba ako? Pakakasalan mo ba ako? Dadalhin mo ba ako palayo rito at tatakas tayo? Saglit siyang natahimik, saka nagsalita muli. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Umalis ka na bago ka pa mahuli. Hindi maintindihan ni Rio kung bakit ganoon ang kanyang ikan-ikilos. Sinubukan niyang alamin ang totoo, pero tumanggi si Celia at sinabi lamang, umalis ka. Umalis si Rio, litong-lito sa nangyayari. Samantala, si Celia ay nakaramdam ng saya na makita siyang muli, ngunit sinabi niya sa sarili, ito na ang pinakamabuti. Isa lang akong sumusunod sa utos. Hindi dapat pasanin ni Rio ang problema ko. Sa labas, nakatayo si Rio kasama si Aisha, bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi siya kontento sa sitwasyon at ginagawa ang lahat upang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, naghahanda na si Celia para sa kasal. Kitang-kita ang lungkot sa kanyang mukha. Samantala, si Charles ay kausap ang isang kilalang kriminal. Lumabas ang katotohanan na may lihim silang plano na pabagsakin ang maharlikang pamilya at agawin ang trono. Naramdaman ng kriminal ang presensya ng isang espiritu sa paligid, ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nagmumula. Matapos maghanda si Celia, lumabas siya ng kanyang silid at ipinakilala ni Charles sa kanya ang iba nitong asawa. 6 na ang asawa ni Charles at nais pa niyang gawing pampito si Celia. Iniwan niya ang mga ito upang mag-usap at mayabang na umalis. Sa gitna ng tensyon, hinarap si Celia ng mga babae at malamig siyang tinignan. Maaaring anak ka ng hari ngayon, pero kapag naging asawa ka ni Charles, ikaw ang pinakamababa sa amin. Matuto kang lumugar kung ayaw mong mas masahol pa ang mangyari. Walang naisagot si Celia. Nalulunod siya sa lungkot. Hindi nagtagal, sumakay si Celia sa carwaheng pangkasal at umupo sa tabi ni Charles habang nagsimula ang prosesyon. Mula sa malayo, pinanood ni Rio ang lahat. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Celia at napuno siya ng galit at dalamhati. Sa mismong sandaling bumaba si Celia sa karwahe at iaabot na ang kanyang kamay kay Charles, sumugod si Rio. Parang bagyo niyang nilusob ang mga sundalo. Walang makapigil sa kanya. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito kahit pa ang mga nakasakay sa kabayo. Tinamaan niya si Charles ng isang malakas na suntok pagkatapos ay hinawakan ng isang punyal at inilapit ito sa leeg ni Celia. Walang gagalaw, sigaw niya. Sino mang lalapit, mamamatay siya. Nagulat si Celia. Hindi niya maintindihan ang nangyayari o kung bakit inilalagay ni Rio ang sarili sa panganib. Ngunit saka siya kinausap ni Rio sa pamamagitan ng isip. Kumalma ka. Hindi ako narito para saktan ng kahit sino at hindi rin kita kukunin sa sapilitan. Gusto ko lang malaman ang tunay mong kagustuhan. Kung nais mong itigil ang kasal na ito nang hindi nadadamay ang pamilya mo, sabihin mo lang at gagawin ko iyon. Pero kung gusto mo talagang pakasalan si Charles, aalis ako nang walang gagawing masama. Kailangan ko lang malaman kung ano ang gusto mo, Celia. Hindi makapag-isip ng maayos si Celia, ngunit tinipon niya ang kanyang lakas ng loob. Isama mo ako. Ayoko siyang pakasalan. Ngumiti si Rio. Kung iyan ang nais mo. Binuhat niya si Celia, tumingin kay Charles ng may paghamak at sinabi, aagawin ko ang nobya mo sa harap mo mismo sa araw ng kasal ninyo at wala kang magagawa. Pagkatapos, mabilis siyang tumakas habang karga si Celia. Punong-puno ng saya si Celia at halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Napahiyaw ang kanyang pamilya, takot na takot para sa kanyang kaligtasan. Ngunit nang titigan siya ng kanyang ama sa mga mata, napagtanto niyang may mas malalim na nangyayari. Kasabay nito, napansin ng kriminal na gumagamit si Rio ng spirit magic. Nagsimula siyang maghinala na si Rio ang parehong binatang nakita niya noon. Maingat niya itong pinagmasdan, pinagsama-sama ang mga palatandaan hanggang sa tuluyan siyang nakatiyak. Bigla siyang nagpakawala ng malakas na atake upang subukin ang kakayahan ni Rio. Nasalo iyon ni Rio, saka agad tumakbo habang karga si Celia. Hinabol sila ng mga sundalo, pilit siyang pinapalibutan. Pumasok siya sa isang makitid na eskinita at ibinigay si Celia kay Aisha. Isama mo siya at tumakas kayo. Hahabol ako sa inyo, sabi niya. Hindi nagatubili si Aisha. Agad niyang kinuha si Celia at tumakas. Samantala, muling lumabas si Rio upang iliga ang mga sundalo. Sabay-sabay silang sumugod, pinalilibutan siya mula sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi man lang natinag si Rio. Inilabas niya ang kanyang galit at isa-isang pinalipad ang mga sundalo. Nang malapit na siyang makatakas, dumating si Alfredo, ang pinakamalakas na sundalo sa buong kaharian. Buong lakas siyang umatake kay Rio at halos hindi ito nakadepensa. Muli siyang umatake at muli ring nasalo ni Rio. Pagkatapos, itinulak siya ni Rio palayo. Nagulat ang mga sundalong nanunood.
Paano naging ganito kalakas ang misteryosong kalaban? Napansin ni Alfredo ang kakaiba, hindi pa ginagamit ni Rio ang buong lakas niya. Sa desperasyon, tinipon ni Alfredo ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang espada at sumigaw, ito na ang katapusan mo. Pinakawalan niya ang isang mapaminsalang atake na nagliyab sa paligid at winasak ang lahat ng madaanan nito. Nang hanapin ng mga sundalo si Rio, wala na siya. Inakala nilang nasawi na siya, pero hindi. Nakatakas siya sa huling sandali at sa wakas ay naabutan si Celia. Nakatayo ito sa tabi ni Aisha, at nang makita siya, agad itong tumakbo palapit, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nadapa pa siya at aksidenteng napasubsob sa mga bisig ni Rio. Agad siyang tumayo at humingi ng paumanhin, saka nagpasalamat sa kanya sa paglalagay ng buhay niya sa panganib para iligtas siya. Ngumiti lang si Rio, wala yon. Ito lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Tahimik at maayos na sana ang lahat, ngunit biglang may kakaibang liwanag na sumilay sa kalangitan. Kinabahan si Aisha. Rio, may panganib sa kabila. May problema sila. Kailangan mong pumunta. Sa kabilang panig, 3 babae ang bumababa mula sa langit. Isa sa kanila ang unang minahal ni Haruto. Nahuli sila ng mga tulisan at balak silang patayin. Sa sandaling iyon, dumating si Rio. Narinig niya silang nagsasalita ng Japanese at agad niyang napagtanto na galing sila sa kanyang mundo. Walang awa niyang pinuksa ang mga tulisan at agad tumakbo upang buksan ang kulungan ng mga babae. Tinanong niya kung may iba pa sa loob at itinuro nila ang isa pang karwahe. Agad siyang tumakbo at binuksan ito. At doon siya natigilan. Nakilala niya siya, ang babaeng minahal niya. Hindi siya makapaniwala. Paano siya napunta rito?